ano, mga insidente ng mga school-related incidents ngayong linggo. Look, several separate incidents involving school safety and the student welfare have drawn public attention across the Philippines within the past 7 days, including the deadly shooting incident early today, nung kahapon po, no, June 22, at San Jose National High School in Tacloban City, Leyte. The recent event have renewed discussion surrounding campus security, student support system, conflict intervention, and how schools respond to reports and concerns raised within their communities. Tama po ito. Reported incidents. June 16, 2026, no? Naalala po natin yung stabbing incident was reported inside a private school, Barangay Santa Clara, General Trias City. Ito sa Cavite. 7 grade 5, students injured. Initial reports identified the suspect as a grade 8 student. Oh. Noong June 2019 naman, po mga kababayan, another stabbing incident occurred inside the Cavite National High School where the grade 11 student was injured. Reports indicated that the person involved was also a student. Ito nung Lunes, also shooting incident San Jose National High School in Tacloban City resulted in multiple casualties. Ngayon parang 11 na po, 11 na po yung injury. Casualties and injuries. Initial reports started that the suspects were fellow grade 9 students. And June 22, students also staged a protest at PNSH main following allegations involving inappropriate conduct and alleged sexual abuse concern between the teachers and a student. Authorities and concerned officer are expected to address and determine the facts surrounding the allegations. These separate incidents have intensified calls for the stronger schools protection measures, early intervention programs, accessible reporting system, and safer learning environments nationwide. Dapat po talaga ganun. Ito po yung sa Tacloban ng June 22. Ito din yung allegation of sexual abuse between the teacher and the student. Nang naganap na naman. Ay, naku talaga. Noong June 19, nung stabbing incident sa Cavite. At ito yung stabbing incident noong June 16 sa General Trias. Kita mo itong gaano ka-violente po mga estudyante. Para sa akin, no, I think we need police visibility sa mga school areas po, mga kababayan, mga kasubaybay, mga ballpoint. Para lang ito ma-secure talaga ang seguridad, not only for the pupils, also to the students mostly sa mga secondary levels, sa senior high and junior high school. Tama po ito. At kanina po, may report din doon sa Visayas, ganun din, grade 9 at grade 10 nata po, nagsaksakan din mga lalaki. Diba nakikita nyo yan mga kababayan, mga kasubaybay, kung gaano kalala po ang ating inang bayan ngayon. Improper use of improper use of, I don't know, kung social media or kulang talaga sa pag-guide ng family or may mga fear, pressure sa kanilang mga sinasamahang mga barkada. Ayan. Kiko Barsaga, since that the father also one of the master of Juvenile. Diba? Ayun. Kaya mga kababayan, mga kasubaybay, mga kasponsor, ano masasabi nyo? Basahin po natin ng mga character and values cultivated first within the home. Tama po talaga itong sinabi ni Judith Pamanian, ni Ma'am Judith. Between the right and wrong to guide firmly towards the right path. Furthermore, we must actively involve in knowing who our children associate with. Diba? Kailangan nating alamin kung sino yung mga kasama nila po. Kung sino yung mga kabarkada o kaibigan nila. They should choose friends who will help them grow. Tama po ito. And place them in the positive situation. As parents, we must also educate our children on how to keep themselves safe at all times to avoid unnecessary harm or accidents. Tama po. Kahit di na natin. Lahat talaga may mga prohibited and unprohibited na gagawin yung ating mga kabataan. Lalo na sa mga ganitong mga edad na may mga na to sila may mga sariling desisyon na po sila Hindi na po sila talaga bata
nasa adulthood na po sila na stage, eh, mga kababayan. Kaya iba-iba na, mga kababayan. Wars to para only parang ito, mga kabayan, mga kasubaybay, kung, hindi natin iche-check yung, seguridad ng ating, mga estudyante, kahit ano, kahit nga sa loob ng kulungan 'di ba may mga patayan, may mga gang sila, may mga pangkat-pangkat sila, gano'n din. Marunong na yung mga estudyante po ngayon, mga kababayan, mga kasubaybay. Iba na yung, ano ngayon, tirada ng ating mga kabataan ngayon. Hindi na po tulad dati na takot ang, mga estudyante na gumawa ng hindi kaaya-aya o kasamaan. Ngayon wala na. Lantaran na po talaga dahil nakikita na nila po 'yan, especially sa social media. Kaya bantayan talaga natin ang ating mga anak 'no, mga kabataan, mga pamangkin, mga kapatid, at kung sino-sino ang kanilang mga sinasamahan. Dahil ang una po talagang sisingilin dito, hindi yung mga teacher o ang mga guards diyan sa loob ng, eskuwelahan at labas 'no, bago sila pumasok, kundi tayo na parents, kapatid, mga elder na mga kapatid 'no, mga kuya at ate, kailangan nandiyan tayo to guide our siblings, our son and daughters, oh, inside our home, mga kababayan. Sabi ni ano, dapat, parents should always dapat po kasi laging konsultahin ng mga magulang ang kanilang mga anak kasi minsan ay may problema yung mga anak na hindi man lang nila inaalam. Tama po talaga sabi ni Joker Tena, ayun. Kailangan nating alamin 'yun, mga kababayan, 'di puro tayo ba ano lang, may minsan, hindi siguro sa kabisihan or pagod na 'di ba, nagtatrabaho, alam ko naman, nafi-feel ko naman yung mga parents, maaga pa silang gigising, oh, para mag-prepare ng baon ng kanilang mga anak, mag-prepare ng kung ano-ano pa, 'no, para lang ma-provide lahat. At kasi ang epektado dito hindi lang po anak na isa, kundi kung may napatay sila o may nasugatan, okey lang kung masugatan na hindi malubha o mga daplis lang. Pero kung malubha na, it can cause na magiging, depektado na yung katawan, yung magiging inutil na, kakaiba na rin yun, masakit yun sa pamilya din na gano'n yung kanilang mga anak, mga parents. At lalo na kung may mapatay sila, yun ang pinakamas masakit. Na siyempre hindi pa sila makukulong. Dahil bata pa, ma-undergo pa 'yan sa juvenile detention ng DSWD at kung ano-ano pa, o bago sila hatulan. Tapos 'di ba nakikita niyo kung yung conversation ng dalawang bata po dun na, "Oh, ako bahala sa'yo bro." Dahil, ano kung magbago tayo dun, mag-aano yung ano natin, oh, 'di ba? Mga kasubaybay. Kaya ito yung ating, bantayan talaga, antabayan yung ating mga kabataan, mga kababayan, mga kasubaybay. 'Di ba? Hindi yung puro lang tayo ano, puro trabaho. Kailangan we need to, ask our children na kung ano may problema, kung anong kailangan. Kailangan nila ng embrace, pagkalinga, emotionally, spiritually, physically. Kailangan po nila 'yan, and mentally. 'Di ba? Tapos yung ibang mga pulitiko diyan sisi ng sisi sa gobyerno. Wala naman kayong nagagawa, hindi niyo nga nasosolusyonan yung mga, kabataan na, ay naku, pasaway sa barangay niyo, isisisi niyo pa sa kay PBBM at sa kung sino-sinong senador. Yan din ang ayaw ko, 'no. Magagaling sila pero yung kanilang sariling bahay minsan sa loob ng bahay mga anak nila mga adik. Ang buhay naman talaga ta's sisisihin nila. Ito yung pinakaano ko, yung part na isisisi mo pa sa presidente at kung sino-sino. Dapat kayong mga parents, kung sino man diyan ng mga reklamador, umpisahan niyo yan sa loob ng bahay niyo, ha? 'Wag puro ngawa, ha? Good evening po. Hanap ng buhay naman talaga, 'no? Parang ginabi na po tayo 'no? It's already,
Ano na po oras dito? Ayun. It's already 9:13 in the evening. Ayun. Next topic po tayo mga kababayan, mga kasubaybay. Pero sa inyo po anong masasabi